Tumayo na po ang lahat. Sama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, nagandog ng isang piging. Ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki, sinugo niyang ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inaanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inaanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya. At handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit, hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ng lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama't mabuti, anupat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin.
sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Alam niyo po ba mga kapatid, sana alam niyo na po, sa larangan po ng paanyaya po ng mga ikakasal at ang mga panauhin, mga piling panauhin ng ikakasal ng nag-anyaya ay inaasahang manamit ng maayos, desente, kaaya-aya, at magiging kalugod-lugod sa dalawang taong ikakasal. Kaya nga't pinaghahandaan ng mga inanyayahan ng kanyang damit na isusuot na maging kaaya-aya sa dalawang taong nag-anyaya sa kanila. At sa handaang iyon, ay wala kang makikitang sleeveless, walang naka-short, formal. Kasi bakit? Para parangalan ang ikakasal. Kaya kagulat-gulat, no? Lagi itong pinakasentro dito ay gagandahan ko ang mainam na damit para malugod ang dalawang kaibigan kong ikakasal. Kasi pag nakita kayo, masisiyahan, malulugod, at higit sa lahat, may kasiyahang madarama ang taong nag-imbita sa inyo. So ganun po, kalakaran po yan ng mga ikakasal sapagkat ito'y espesyal na okasyon na kung saan ay magaganap lamang sa isang beses bilang pangunahing mga pangako ng pag-ibig. Kaya ang mga inanyayahan ay magdadamit talagang hindi man lang mamahalin, kundi maayos, desente, na magiging isang presentable sa isang handaan, lalo na po sa simbahan, sa kasalan. So mayroon pong ganoon na itinutugon ang mga inanyayahan. Pero meron po sa atin pong ebanghelyo po ngayon, ang tinutukoy pong pananamit ay ang mga kagandahan, kaugali, kabutihan, kagalingan ng isang tao, mabuting tao, nagtataglay ng isang mga katangiang laging nauugnay sa Diyos. Kaya nga po, tayo po, pinadadamit tayo ng lahat ng mga katangiang nag-uugat sa Diyos. Umiibig sa Diyos, nagmamalasakit sa kapwa. Naroroon ang daloy ng isang taong maibigin sa Diyos at nagtataglay. Ibig sabihin, ang kanyang kabutihan ay lagi nang nakalaan para sa kapwa. Ito po yung pananamit na makakakilala sa atin sa panahon na kung saan ang kasalan, ang bangkete ng Panginoon, ito ang titignan sa atin. Kung sa mga material na bagay, sa kasalan na nagaganap sa sakramento ng kumpisal, pero sa paanyaya po ng hari ay naroroon ang isang katangi-tanging nais na makita na nag-imbita sa atin ang Panginoon. Na makikilala tayo sa pamamagitan ng pananamit ng pagiging mabuting tao. Taong lagi ng taglay ang kaugaliang may malasakit sa kapwa. Patuloy na nagnanais na gumawa ng kabutihan, hindi lamang sa sarili kundi sa kanyang kapwa, bilang tugon sa Diyos na nag-aanyaya ng pananamit na itong siyang makilala upang tayo
ay maging kaisa sa pagdiriwang ng bangkete ng Panginoon. At bawat isa po sa atin, ang mga taglay na pananamit ng kabutihan, kagandahang loob, mapangunawan, magpatawad, patuloy na nagsisikap na gumawa ng kabutihan sa kapwa, nagnanais na makapaglingkod ng may wagas na puso sa kapwa. Iyan ang pananamit na inilalarawan po dito sa atin na ang kasalang bangkete ng Panginoon sa kanyang paanyaya sa atin ay makapasok tayo bilang karapat-dapat na mga panauhin sa kasalan. At nakita po natin, sinasabi po ni San Pablo, sabi niya, mabuti man o masama, ang kabutihan ng kanyang mga kaibigan ng tinataglay na kung saan ay naroroon ang kanyang mga lakas na kaloob sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat ay magagawa dahil sa lakas na kaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Paano po natin ito magagawa? Tuwiran at tahasan nating kikilalanin ng Poong Jesus Nazareno na siyang magiging modelo ng ating pagiging isang mabuting Kristiyano. Pananamit ng isang mabuting Kristiyano. Isinusuot natin ang damit ng isang pagiging isang mabuting Kristiyano. Yun po. Kaya nga po sinasabi po ni San Pablo, magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ng Diyos. At sabi niya, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. So may kabutihan, kagandahang loob na natanggap ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. At sabi niya, at buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos. Ibig sabihin, ang patuloy na biyayang idinudulot ng Diyos sa atin ay walang patumangga. Alulod ng biyaya. Pag sinabing alulod ng biyaya, lumaragasa, at dahil ito ang Diyos na nagdudulot sa atin, ang lahat ng ito'y binibigyan natin ng pagpapahalaga. At ito'y nagiging bahagi ng ating daloy, ng ating pamumuhay. Nagsasakatawan. Yun po yung kataga, nagsasakatawan ng lahat ng mga biyayang ito bilang pagkilala ko sa Diyos. Kaya nga po mahalaga, sa tuwina po ng ating pananalangin, hingin po natin na magkaroon tayo ng isang matinding pagmamalay ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Madama, may kagat, may pagtatalabang nagaganap sa aking buhay, at sa buhay ng ating Poong Jesus Nazareno. Alam niyo po ba yon? Kasi sinabing, napakasagana ng biyaya ng Diyos. Kaya't kilalanin po natin ang mga natanggap natin biyaya sa Diyos, talino, mga kabutihang dulot ng Diyos sa atin, mga kagalingang idinulot ng Diyos sa atin, mga abilidad, at ang mga pagiging responsable nating mga Kristiyano, na ito ay maidudulot po natin bilang pananamit, bilang tanda na ang lahat ng itong pananamit ng kabutihan ng Diyos ang siyang magiging daluyan ng lahat ng mga biyayang idinudulot ng Diyos sa atin. Kaya sabi po ni San Pablo, sa pamamagitan na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga po, yung mga responsibilidad natin, ano po yung mga kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na natanggap na natin sa ating buhay? Paano natin ito mabibigyan ng tugon? At kung paano ang kabutihang ito, na ang Diyos na ito ay inaasahan tayo na ang bawat tinanggap po natin mga biyaya ay makapagbuo ng kaharian ng Diyos. Kaya nga maganda pong pagtatanong sa ating sarili ngayong buong linggong ito,
mabigyan po natin ng pansin sa ating sarili. Bigyan po natin ng pagkakataon na kung paano po natin kikilalanin ng lahat-lahat sa pagdudulot ng Diyos na idinudulot sa atin ay magamit po natin. Mabigyan natin ng halaga at mabigyan po natin ng isang pinakamalalim na paglilingkod sa Diyos. Mga pribilehiyong dinudulot ng Diyos sa atin, mga kabutihan at kagandahang loob na siyang ikinakasa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya magandang tanungin, saan ko gagamitin ang kaloob ng Diyos sa akin? Ito ba'y pansarili ko lang ba? O kailangan kong lumampas pa sa aking sarili upang ito'y maidulot ko bilang paglilingkod sa aking kapwa? Marami po. Kaya nga po kung makikita po ninyo sa Facebook, wala ng kamay, wala ng paa, pero nakakapag-painting po siya sa pamamagitan ng kanyang kagat. Kahanga-hanga. Isang taong putol ang katawan, nagsasalansan ng hollow blocks. Ito po yung biyaya ng Diyos. Tayo kumpleto, kamay, paa, tuhod, balik, at ulo, kumpleto. Pero kaya tanungin po natin ating sarili ho. Tanungin, anong dulot ng Diyos sa akin ngayon? Nabibigyan kong pagpapahalaga na makakapagbigay lugod sa Diyos at higit sa lahat, paano ko ito magagamit bilang paglilingkod sa Diyos sa pagbubuo ng Kanyang kaharian? Huwag po natin sayangin, kahit sinasabi po dito, lumayas ka, hindi ka nakadamit pang kasalan. Ibig sabihin, hindi siya nagsuot ng lakat ng kabutihang dulot ng Diyos. Hindi siya karapat-dapat pumasok sa bangkete ng Panginoon. Tayong lahat ay inaasahang papasok sa bangkete ng Panginoon na taglay ang pananamit ng lakat ng mga biyayang idinulot ng Diyos sa atin.